Pakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah. Once again, aton iplastar aton kaugalingon, ipahaluna naton sa grasya o tabang sa Ginoo. Makausa pa, aton pasalamatan ng Ginoo sa tanan pamilya nga ari tungod kay katapusan nga Domingo sa bulan sa January sa tuig 2025. Praise God. Kagdayon, salamat sa Dios tungod kay padayon ang aton congregational fasting sa mga tao nga padayon nga naga-intercede sa aton pamilya, sa simbahan, sa ministry ug labaw sa tanan sa aton nga gitawag tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pakpakan nato ng Ginoo. Kagdayon right now sa makausapa, ang Dios magapakamayo ka nato. Magabarog tatanan and once again magapangamuyo ta diha sa buhi nga Dios sa padayon naton nga pagtuon sa Ecclesiastes sa chapter 9 in verse 10. Magaampo kitang tanan. O Dios nga gamhanan, balaan og nagapuyo sa dapit nga diin nagalantaw ka sa amon. Ari ang imo mga pinili nga katawhan nagapaubos kag nagakilala Ginoo nga wala kami mahimo kun wala ikaw. Sa sini o Dios nga kabuntagon among ginapangabay una sa tanan ang imo pagtabon sa amon sa imo hamili nga dugo kag pasabta kami kao Dios ang magatabon sa amon sa imo hamili nga dugo. And right now we ask the guidance of the Holy Spirit, O Lord. Kaming tanan nagapakiluoy nga ibuubo nimo ang kaalam, ang panabot sa tunga namon. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Magalingkod ta kag dayon. Let us in tune and focus sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Let us continue sa Ecclesiastes chapter 9 in verse 10. Lantaw naton ang Cebuano sa sini nga passage. Ingon pa dito sa Cebuano nga version, sa bisan unsa nimong buluhaton, himua ang tanan nimong mahimo. Kay didto unya sa Zion wala nay paghago, paghuna-huna, kaalam, kahibalo og kini maoy imong padulngan. Tandaan naton mga kaigsuunan nga ang pulong sa Dios labi na ang mga mensahe nga gihatag sa aton sa Ginoo. Ang pulong sa Dios dili lang kay maghatag sa aton motivations, encouragement, kundi labaw sa tanan. Ang pulong sa Dios, it is what prophecy para sa aton. Usahay ang mga butang nga wala pa mahitabo sa aton, ginauna sa Dios dira sa iyang mensahe. Tungod kay ang Dios naton, He is a God of providence, nakita niya ang tanang butang. Amo na nga kung kaisa, may mga gigamit siya nga mga mensahero, not only to encourage us, to motivate us, but ang pulong sa Dios sometimes, it is considered a prophecy. May mga gihatag ang Dios aton in advance aron kita makabantay ta sa aton kabuhi, labi na sa mga pulong sa Dios nga aton nabatian. Ang aton tema, yes of course, baliko naton, wala pa kini mahitabo sa aton. But this is what considered as a prophecy. Because the Bible says sa topic naton, don't lose your passions in doing what is good, especially in serving the Lord, or else someday you will hear the voice, it's too late. Ini nga mga pulong, yes, hindi nimo makonsidered nga ini mahitabo sa imo karon. Pero ang Dios may mga propesiya siya nga ginbuhian paagi sa iyang mga mensahe aron kita mismo makabantay ta kag makaamping ta sa aton kaugalingon. Nga dili buot ang Dios nga ang tao malaglag kag dili buot ang Dios nga ang tao tandaan naton ang iya padulngan didto sa kasakitan nga walay katapusan.
Ini nga passage kung lantaw na ton sa state ni Solomon tungod almost mga 4 na ka-Sundays nga aton kini gihisgutan. Si Solomon, ang Ecclesiastes sa chapter 9 sa verse 10 kung lantaw na ton, ingon pa diri sa aton nga pagtuon, what are some opportunities you need to seize while you still have the time? Ano pa ang mga butang nga bagay naton himuon kag i-grab sa kabuhi naton mintras may oportunidad pa nga gihatag ang Dios sa aton. Abi mo lang kung nakarelate ka mo sa testimony ni Romeo, insakto gyud si Romeo. Nga ang kasagaran manggod sa aton sa 1,000 naton nga hunahuna way tagahuna-huna nga kita mapatay. Tinuod na dili. Sa 1,000 naton nga hunahuna, wala na ta nagunahuna nga kita mapatay. Tungod kay una, base sa tanan, maayo ang aton panlawas. Maayo ang aton sitwasyon. Amo na nga wala sa aton ang pagunahuna sa kamatayon. Believe ko kay Bradhinyo, bisan galakat gaamin. Why sa aton na nga hunahuna? Bisan si tatame ang natabo sa iya, way to sa huna-huna niya nga madisgrasya siya. Kag amo ng mga butang nga bagay naton ibutang sa aton kasing-kasing nga hindi gyud makumpiyansahan ang kabuhi. Amen. So ano ang mga butang pa nga bagay naton buhaton mintras may oras kag may panahon ka pa? Si Kristo Jesus naghambal sa John sa chapter 11 verse 9 to 10, ingon pa ni Kristo Jesus, Jesus mingon, may 12 katakna ang usa ka adlaw. Dili ba? Ingon niya siya mga apostoles. Busa ang tao nga maglakaw sa adlawng dako, dili madagma kay hayag man. Verse 10, apan kung maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man. Nagpasabot, ini nga gitawag metaphor nga gisgutan ni Kristo Jesus, naghisgot kini sa oportunidad sa kabuhi. Nga mintras may kusog ka pa, mintras may oras pa, mintras may panahon pa, mintras buhi ka pa, meaning hayag pa sa imo ang tanan. Ayaw pagtuguti nga basi kung maabtan ka sa kangit-ngit. Amo na nga ang kabuhi naton gidasig ta sa sini nga teksto. Ano pa ang mga butang nga bagay naton nga buhaton mintras nga ang Dios naghatag pa sa aton sa oportunidad kag may oras pa ta nga himuon naton kini. Una, amo ning himuon naton. Una, be a persons as word philanthropist. Amen. Be a philanthropist person. Ang hambal sa Ecclesiastes, himoa kutob sa imong mahimo. Amo na nga ang aton topic, don't lose your passion. Meaning, ang imo kainiton sa paghimo sa maayo. Kita tanan mo ingon, paghimo sa maayo. Kaya amo ni ang goal sa aton sa Ginoo. Ang paghimo sa maayo kaglabaw sa tanan ang pag-alaga dira sa buhi nga Dios. Kag ini nga mga butang, amo ning mga butang nga bagay naton himuon. Don't lose your passion, especially to your ministry, especially to your gift and talents. May mga kabuhi kung kaisa sa Kristohanon nga ang iya ministry wala na siya'y passion. Wala na siya'y gugma. Amo bito na nga sulti na kon ang matag-usa sa aton, gibahin-bahin ni sa Dios. Hindi si pastor ang nag-assign sa inyo sini, hindi ang inyo ginikanan ang nag-assign sa inyo sini, ang nagbutang sini sa inyo ang Dios mismo. Kag baliko na kon, ang gihambal na kon gabi, God knows how to change that person. Nga siya ang tag-iya sa tanan. Tandaan naton, ang Dios naton, Dios siya nga amo ang tag-iya sa tanan. Una,
be a philanthropist persons. Ano ning word nga philanthropy? This is what not a common words, pero gusto na kon nga masabtan ninyo ano ni ang philanthropy nga words. Ang philanthropy nga words, it is a one who makes an active effort to promote human welfare or a concern for others, people's concern, or people's need. Ang mga philanthropist nga mga tao, iya ginauna ang pagtabang sa iban. Una, ang iya nga gitawag pagkamatinabangon ara sa kasing-kasing niya. Way sa galantaw sa barter or exchange, way sa galantaw anuman ang mabalik sa iya, ang importante para sa iya nga makatabang siya. Kay ang gilantaw niya ang gikinahanglan kag ang concern sa iban nga tao. Sa Bible, John the Baptist, he is a number one philanthropy nga tao. Jesus Christ, Apostle Paul, and mostly sa mga taga-Macedonian Church, amo ni nga mga tao ang mga philanthropist nga mga tao. Kung nabalaan ninyo ang record ni Bon Jovi, usa sa mga rockstar nga singer nga nanginbantog during the time sa mga 90s nga pirmi naton mabatian bisan pa man sa baylihan, bisan pa man sa mga FM, amo lang ni nga klase sa singer nga wala gyud imo makita nag-engage sa drugs, kag amo ni nga klase sa tao nga wala nagpuli-puli sa asawa, kag ini nga tao ang usa sa mga gitawag kinaiya niya, usa siya ka philanthropist nga tao. Waay siya galantaw sa panginahanglan sa iban. Amen. Kag amo ni ang punto diri sa gistit ni Solomon, be a philanthropist persons. Ang need sa iban, ang concern sa iban, para sa iya, makatabang siya. Kag amo ni mga butang nga mga maayo. Tandain ninyo, panahon kung mamatay ka, may handumon ang Ginoo sa imo, pareha sa natabo sa kang Cornelio, pareha sa natabo sa kang Mary o Bethany, ang mga maayo niya nga buhat nangin handumanan sang Diyos. Anong gihambal dire sa Pilipos sa Kapitulo 2, versikulo 3 kag 4. Anong gihambal dire ni Pablo? Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Verse 4, pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo pa kaysa inyo. Amo gyud ni pirmi ang ibutang naton sa aton hunahuna. May usa ka pastor, giingnan siya, pastor, may kagid muwali. Ang iya gitubag, damo pa na dire. Amon ng problema, abi mo lang, imo na gani kabigon nga maayo ka na, may panahon gyud nga ang imo kabuhi, iseparate na nimo kay nga maayo ka na. Amon ning gilantaw ni Satanas iyang kaugalingon. Oh, let's say for example lang, ini mga musisya naton, kung ang lantaw ni nila silang kaugalingon, mga maayo na ni nga mga tao, katapusan sini maguba ni sila. Oh. Kay ang tao nga naglantaw siya, ang kaugalingon nga maayo na siya, profesional na siya, hindi na ni siya mamati og tudlo. Hindi na ni siya mamati og tambag. Kaglabaw sa tanan, hindi na ni siya gusto nga may mag-suggest sa iya, kaya siya na good ang pinakamaayo. Ingon pa ni Brad Rudy, iya kuno gidatong iya nga gitawag kabilya, kay pahimo niyag bara, dito sa gitawag sa bawod, iya kuno gi-extractionan, amo ni ang porma sa bara, amo ni, ingon kuno ang manugimo, dad-an na lang, kay mas maay ka pa man sa akon. Wa gyud gitrabaho ang iya nga gitawag bara nga himuon. Amo ning kuyaw. Amo na nga tandaan naton, hindi kita magpinsar nga kita mas labaw kaysa iban.
Be a philanthropist person. Nga, balikon nakon ang hambal sa Luke sa chapter 6 verse 31. Si Kristo Jesus nagambal sa Lucas kapitulo 6 versikulo 31. Siling pa niya, buhatan ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nganha kaninyo. Ang gihambal nakon sang kaagahon, life on earth, it is a matter of sowing and reaping. Ano ganing imo gitanom, imo gina siya anihon. Kita nga ga-enjoy ta sa blessings. Panahon sa gitawag inigkadto naton sa Cadiz, maayong pagatiman sa aton, bisan sa mga simbahan matagduaw naton, maayong pagatiman sa aton kay nga may gitanom ta sa ila. That is part na sa sowing and reaping. Amo po ni ang kabuhi naton. Ang aton mga silingan, kung waay ka sa may gitanom nga maayo, may panahon yun nga manawag ka sa ila. Ang problema, tungod kay kung wala ka sa may gitanom nga maayo, hindi nimo ni sila masugo kag malihog kay nga ang imo gitanom hindi maayo. Pero kung may gitanom ka nga maayo, may panahon yun sa imo kabuhi nga wala ka sang iban nga sangpiton gawas sa silingan nimo. Amo na nga mga kaigsunan, mintras hindi paulahi ang tanan, himua ang mga maayong butang. Don't lose your passion. Ingon pa sa Biblia, kita tanan, puros ta may mga gift kag talent nga gihatag ang Diyos sa aton. What is the purpose of this gift and talent? What is the purpose of this ministry? Lantaw naton ang 1 Peter sa chapter 4 in verse 10 to 11. Sino ang naghatag sini? Sinong tag-iya sini? Sino ang iya gihatagan sini? Kag para diin kini? Amo nang i-increase naton ang aton hunahuna, ano ang purpose sa sini nga mga talento kag mga gasa? Lantaw naton ang 1 Peter sa chapter 4 verse 10 to 11. Ingon nga maayong piniyalan. Ingna imo katapad, piniyalan ka sa Dios. Inis Isra piniyalan ni sa Dios. Si Chubby Boy piniyalan ni sa Dios. Ang mga musician piniyalan ni sa Ginoo. Ako po, gipialan po ko sa Ginoo. Why diri sa aton sing tag-iya? Kay sukad nga nataw ta sa sini nga kalibutan, ang Dios na amo ang naghatag sa aton sini. Ingon pa diri, ingon nga maayong piniyalan sa nagkalaing-laing mga gasa sa Dios, nagkalaing-laing gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat. Hindi ni kay originality nimo. Hindi ni kay nature ni mo, may naghatag sini. Kaalam, talento, gasa, hindi po ni halin sa imo ginikanan, may naghatag sini. Siling padre, kinanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa ngayang nadawat gikan sa Dios, alang sa diin. Hindi ni para sa imong kaugalingon, para kini sa kaayuhan sa uban. That is philanthropist. Kag amuning punto diri sa Dios nga mintras may panahon pa nga gihatag ang Dios sa imo, ang imo nga gitawag kabuhi, you must be aligned diha sa Ginoo. O lantaw lang. Abi mo lang sa aton nga gitawag pag sinalayo. Ako, ambot kung maghangyo kaha ko sa inyo kaha kong gitawag tumanon kag sugton. Pero kamo, bisan anong oras maghangyo kamo adto ko. Nga ang gilantaw nakon, hindi kamo ang gilantaw nakon, ang Dios nga naghatag. Amo ni ang gitawag ang ministry naton, nakasabot ko nga ang gasa hindi ni akon, iyan ni sa Dios. Amo nang imo makita ang kabuhi sa mga pastor, parehas ni kapitan sa barangay, nga bisan ano ang gitawag oras, pwede siya makabangon, bisan panahon sa tigpahuway, pwede siya makadisturbo siya, kaya nga ang concern niya ang tao. Kagabay pa, amo po ni ang concern naton, because that is the word philanthropist.
Kung ako kaha ang muhangyo, ambot ano kaha ang inyo response. Pero waay na ko na gigamit. Ingana. Amo na nga panahon, may maghangyo dire, amo ni, ingana. Ginatuman ko kay nga, hindi ni para sa iya, para ni sa Diyos. Nga amo ang naghatag sa tanan. Para sa kaayuan sa uban. Amo ng philanthropist. Anong gihambal dito sa gitawag sa verse 11? Ingon pa diri niya, ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios, ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Ginoo. Ining aton mga musician, ayaw ko ninyo ingna, bisan may ability pa ni sila, bisan may talento pa ni sila, karon kun way na sila kusog pagpitik sa kwirdas. Mahimo? Oh, si Romeo, bisan may kaalam pa ni siya sa pagpamanday, kundi na ni siya tagan kusog sa Ginoo, may mahimo siya? Wala. Amo na nga kita diri gibahin-bahin ta sa Ginoo, may mga nag-drive, may mga manugluto, may ara nga gitawag masiling naton tighipos sa mga gamit, may mga panday, may mga nagdekorate karon kundi tahatagan kusog sa Ginoo, mahimo naton Hindi. Ang pagbarog-barog naton, ang pagsaka-saka naton, kusog ni nga halin sa Dios karon kon ang aton nga gitawag hunahuna, laino naton nga ini ako ni. Posible nga ang matabo dire imo gyud isipan. Pero kung dumdumon nimo nga ang tanan halin sa Dios, hindi ka gyud makaisip kay nga igo ka man lang gihatagan sa Ginoo. Amuning dumdumon naton, mintras may panahon pa, be a philanthropist person. Kung may nangayo og tabang, tabangi. Amen. Kung may nagpakiluoy, hatagi sa kaluoy. Kung may naghangyo, yes, panunti. Siling pa ni Kristo Jesus, kung may naghangyo sa inyo paglakaw, 1 kilometro, kuyugi siya hangtod 2 kilometro. That is what be a philanthropist person. Amoning himuon naton kay nga inang gihimo naton someday mubalik ra gyapon na sa aton. Pakpakan naton. Ikadua, mintras may panahon pa, amoning himuon naton. Siling pa sa ikadua, be a peacemakers. Amen. Lingya ang imo katapat. Hindi ta pareha sa iban pag ginatagay ka mo og ingana. These peacemakers is belong in your hearts. Do not be a troublemaker. Hindi ginapaghimuwa. Nga ikaw ang sinugdanan sa gubot. Ikaw ang hinungdan nga nagkagubot. Be a peacemakers. Amen. Amo ni ang hambal sa aton sa Ginoo mintras may panahon pa. Kay kuyaw, kung magigda ka na sa banig, nga ang imo kabuhi, hindi ka peacemaker nga tao, kundi troublemaker ka. Paningkamuti gyud, kutob sa imong mahimo, ang pagkamalinawon diha sa imo kasing-kasing. Ingon pa sa 1 Thessalonians 4:11, tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo pagpanghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Ang Biblia nagambal, tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Lahi kon naghigda ka nga wala kay grudges sa kasing-kasing. Lahi ko naghigda ka nga walay nagabothered sa imong hunahuna. Lahi ko nagpahuway ka nga ang imo nga gitawag katulugon, there is no such thing as disturbances, nga tungod kay limpyo ang imong kasing-kasing. Bisan gani mismo sa mag-asawa, ini mag-away. Oh. May kalinaw kaha na sila nga maghigda. Uloy.
Hindi na malinawon. Bisan sa pagkaon, hindi na malinawon. Oh, gatrabaho lang na siya, pero way na siya kalinaw. Paningkamutan na to, how much more sa aton nga gitawag palibot. Paningkamutan na ton, ang kalinaw, kag ang malinawon nga pagkinabuhi. Kag amo ning mga butang aton paningkamutan. Hindi na to ni nature, malisod ni para sa aton, pero mga muyo ta sa Dios, nga ang Dios magbutang sa aton og malinawon, nga surroundings, kag malinawon, nga pagpuyo sa sini nga kalibutan. Kay kun wala ni sa imong kasing-kasing, ang panultihon nagkasulti, magkakitid, ang imong lugar kag agianan. Kung kontra nimo ang imong silingan, hindi ka naman muagi diha. Tone dili. Kung magkasugat na kamo sa karsada, mulihay ka na. Amuning nagakatabo sa aton. Lain kung waay ka grudges. Lain ang ara sa imo hunahuna, still makatulog ka kay nga there's no such thing as disturbance sa imo kabuhi. Amo nang gihambal sa Biblia, paningkamutan naton, himuon naton mintras nga kita buhi pa. Ining akon gihambal sa inyo, mga realidad ni kag praktikal nga nagakatabo sa aton sa matag adlaw naton nga pangabuhi. Amen. Amo nang imo makita, be kind, kag ikatatlo siling padri, be kind, kag dayon, always clothed with humility. Amen. Ipakita ang imong kayo. Ayaw pag ipakita ang imo pagka-arrogante. Ayaw pag ipakita ang imo pagka-rebellious. Ayaw pag ipakita ang imo pagkasuplada kag pagkasuplado. Amen. Lingayin nyo tapad sa itsura pa lang. Ayaw pag ipakita ang imo pagka-istrikta kag pagka-istrikto. Ayaw pag ipakita ang imo prinsipyo nga wala magsubay sa pulong sa Dios. Be always kind and always clothed with humility. Isulob kanunay ang bisti sa pagpaubos. Amen. Magpaubos ka, igsuon ko. Walay tao nga nagmatias taason, nga nagmadaugon sa kabuhi. Ang Biblia nagambal, God always oppose the proud, but He give grace to the humble. Amen. Ang Diyos ang iya pabor ara sa mga mapainubsanon. Atong gi-illustrate na kun sa inyo, may duwa kapato kag dayon isa ka gitawag baki. Best friend sila nga tulo. Tungod kay walay ulan, sa diha nga nagsultihanay sila, ang paka miingon sa iya duwa ka amigo nga pato, dili mamatay, mga amigo nga pato, dili madugay, mamatay na kunini, kay walay ulan kag walay tubig. Ingon ang pato, kamisad, kay dili na kami makalangoy-langoy. Ingon ang usa ka pato, manglupad kita, mangita kita, kundiin ang may tubig. Ingon ang paka, unsaon man, wala ko'y pako, kamo nga duwa may pako. Ingon ang duwa ka pato, ayaw kabalaka. Magtangag kami og stick sa amon bakba, kag ikaw pod magtangag ka diha ka sa tunga. Sa gidana nila ang gitawag paka nga naglupad sila. May tao nga nakakita ka nagsulti. Pagkanindot lang taon, kinsa man ang nagbuhat niini. Gibuhian sa paka ang iyang gitangag kag miingon siya ako. Tagak siya.
Amo na nga kita. Let us always clothe with humility. Amen. Ang aton nalambot sa kabuhi, ang aton mga talento kag gasa nga gihatag sa aton sa Dios, let us always clothe with humility. Ano man ang imo nalambot, pabilin ka nga magpaubos, kailip up ka pa sa Ginoo. Pero kon ang gagmay nga butang nga nadawat nimo, kung gamito nimo nga ipanghambog nimo ni, ang Biblia naghambal, ang ara sa imo kuhaon pa. Amen. Ang Dios kahibalo sa tanan because He is sovereign God. Amo nang gihambal na kon. Dire ang ministry naton may naga-video, may ara sa gitawag sa computer, may ara sa gitawag, may nagawali panahon sa prayer meeting, ingana, may nagaluto, may nagadecorate, initanan, kung maghuna-huna ka na, nga mas labaw ka kaysa iban. Amo nang bagay naton nga dumdumon. Let us be always clothed with humility, gikaluy-an ka, kag sa kadamo sa tao, ikaw ang gihatagan sini. Pakpakan naton ang Ginoo. Be always kind. Anong gihambal diri sa Colossians? Akon ipabasa ni sa mga asawa sa verse 12 pakadto sa verse 15. Basahon sa mga asawa. Start. No. Grabe ka mapainom sanon kayo. Oh. Sige. Do di man kabalo magbasa. Dayon? Ang Efeso sa kapitulo 4, 31-32, basahon po ni sa mga tatay. Karon, mamatay ang imong asawa nga nag-away kamo. Way kamo nagtagad sobra usa ka buwan. Oh. Kay grabe ni usahay ang mag-asawa nga mag-away. Sobra pa sa away sa Iraq kag sa US. Di magtagad. Dayon, hindi na magdungan kaon. Magluto ang bana, mukaon po iya. Magluto po ang asawa, mukaon o iya. Karon, hindi man naton matagna, mauna ang bana ini kamatay. Magilakilak na ditong asawa, pasaylo ako, pasaylo ako, pasaylo ako. Ayan. Karon, ulahi na ang tanan. Di ba? Sang panahon sang buhi pa, wala nimo gihatagan og pagpasaylo. Karon sang didto na sa lungon, makabati siya? Hindi na. Amo na nga kita, be kind and always clothed with humility. Sahay manggod sa panimalay, ang pinakataas garbo ining mga asawa. Oh, salig kay gipalangga sila sa ilang bana. Ingana. Pirti kataas su garbo. Oo. Ingana. Di ba labeng, beng, tood, beng? Amo nang hambal sa Biblia, amo na ang aton dirigili kayan.
hindi magud naton sigurado ang kabuhi. Hindi naton sigurado ang kabuhi. Karon, nag-away ka mo nga duha, ang imong bana giaway nimo. Dayon naglakat na sa karsada nga dawala na sa bungog kay giaway nimo. Karon nabungguan. Napatay, lurat ang mata. Inga na. Hindi nimo ni malikayan kay naglakaw siya nga way sa bungog kay giaway man nimo. Inga na. Karon pagkabalo nimo nga adto nang imo bana sa ospital, hilakila ka na dito. Ana. Grabe nang minatay nimo dito. Subong sina. Sa panahon nga hindi na makunan sa mga nurse, imo na pud mahayo na mga nurse. Madala pang doktor sa imo nga gitawag nga paghilak. Amo nang mga butang nga ang punto diri sa gitun-an naton mintras may panahon. Amen. Hindi naton paglangayon. San o pa? Kanus apa? Inang way na sang may mahimo. Inang hambal ni Kristo Jesus nga mintras hayag palakaw. Kay makita pa nimo ang imo padulngan. Ayaw paglakaw nga ngit-ngit kay posible madagma ka. Meaning, amo ning panahon nga way na sing oras. Sirado na ang oras. Amo na nga mintras may panahon himuan ni siling pa sa Biblia. Yes, pag painasayluay kamo, kalimti ninyo ang mga kaligutgut, tinga na, kuhaan na sa inyo nga gitawag kasing-kasing, muslig yun sa aton panimalay. Nga, hindi naton tagna ang dagan sa kabuhi. Hindi naton tagna. May Diyos nga nagauyat sa aton kabuhi. Amo bito na nga ang aton topic, don't lose your passions in doing what is good, especially in serving the Lord. Hindi na ito ni pagwadon, kaya nga man kung madula ni sa sulod sa itong kasing-kasing, waay sang iban nga alkansi, ikaw lang gidyapon. Amo na nga sa sulod sa itong panimalay, ingon pa sa Biblia, ang gibasa gina sa mga gitawag sa mga nanay, sa Colossians, ang una dito dayon, nga masiling naton words, nga gistate dito ni Paul, anong una? Katawhan kamo sa Dios. Meaning, may ara sa aton nga wala sa iban. Kung ang mga silingan naton dili magtagad hangtod usa ka tuig, kamo katawhan kamo sa Dios. Ingana. Panahon nga magtagad kamo, wingon kadayon, ang imo dayon himuon, imo na pod balikon ang mga sayop sang una. Ingana. Amo na ang makapatrigger gyud usahay. Kalimtan ang tanan kadayon mag-upod nga wala sing kaligut-gut sa matag usa kay nga amo ni mga butang nga gusto pa ipahimo sa aton sa Dios, pakpakan naton ang Ginoo. Amen. Subuhata kutob sa imo mahimo. May panahon pa nga gihatag ang Dios. Don't lose your passions in serving God. Amen. Amo nang ang Biblia according pa sa notes naton. Why is it that sometimes we lose our passions? Number one, may reasons ta nga gitun-an. Una, it is because sometimes ining gitawag ning una kining an alibi of excuse. Di ba? This is what an alibi of excuse amo nang aton gisgutan gyud. Pero tandaan naton si Solomon naghambal dito sa sugod, ano pa ang iban nga oportunidad nga bagay naton himon nga mintras may panahon pa. Amo ning himuon naton be a philanthropist persons, second be peacemakers, and third you must be clothed with humility and be kind. Amen. Ipakita ang imo kaayo, ipakita ang imo pagpaubos, ipakita nga katawhan ka sa Ginoo. Kay nga man, si Paul mismo naghambal sa Colossians, sa Ephesians chapter 4 in verse 16, siling pa dito niya, dito sa gitawag sa version, sa masiling naton sa Living Bible Translations, make the most of every opportunity for doing what is good in these evil days. So meaning, si Paul nagingon, kung lang taon naton, as a believers, we are to make the most of our time on these evil dispensations in fulfilling God's purposes, lining up His life for useful worship and service to people. Mintras may panahon, just grab the opportunity. Pakpakan na ito ng Ginoo. Nga,
ang Dios naton kung lantaw naton, ang una nga excuses, ang una nga gitawag nga reason, it is an alibi of excuses. Amo tong una nga gitun-an naton. Amen ba? Lantaw naton dire. The reasons of losing the passions of doing what is good, and mostly in serving the Lord, it is what an alibi of excuses. Baliko na kon, amo gyud ni ang sakit naton. Amen. Amo gani na nga mga muyo ta sa Ginoo nga ining 2025 ma-perfect naton sa tabang sa Dios ang aton nga gitawag pagtambong sa family prayer group. Mga muyo ta sa Dios nga ma-perfect naton ang aton nga gitawag Sunday worship, ang aton nga gitawag pagtambong sa prayer meeting, because this alibi of excuse, this is a malady of Christianity. Kalabanan sa aton puros ta may rason. It is a reasons of excuses. Amo tong hambal na kon, kung ikaw mismo gipialan sa Dios kagdayon, damo ka rason sa kabuhi, someday hindi ka na pagpialan sa Ginoo. An alibi of excuses, if you feel a life excuses, you will wasted the opportunity of life. Amen. May gani kay ang Ginoo naghatag pagpabor sa kabuhi ini tatami. Kag ako mismo gisabtaw na kon, ako nasabot ang iya ni Romeo nga ini nga bata wala pa naputol ang oportunidad sa iya kabuhi. Kay samtang nagapamati ko sa testimony ni Romeo, kaduwa na ni kabisis na disgrasya ni nga bata. Kaduwa na kabisis. Amo na nga ang akon prayer, gabay pa nga hindi na niya paghimuon a cycle of death sa kabuhi niya ang oportunidad nga gihatag sa Diyos. Amen. Pakpaka na to ng Ginoo. Kadayon, lantaon na ton ang naputol na ton nga gihisgutan sang Sunday. Ari na. Ining pessimistic person. Lingi ako na inyo tapat. Mga pessimistic nga mga tao. Pessimism means that this world is a worst possible or that all things tend to evil. Ang mga tao nga may pessimistic nga huna-huna, para sa iya, ang tanan nga nagakatabo sa kalibutan kag ang paglantaw niya puros ginitanan hindi maayo. Kung imo ni siya tawgon, let's say Brad Duming, kung pessimistic ni siya, mingo Brad, unsa man paglantaw nimo kang Brad Hinyo, ingon des Brad Duming, nga tao na way pulos na. Hindi maayo nga tao na. Para sa iya, way maayo sa iya. Ang mga pessimistic nga mga tao, kung dadaan mo siya sang rose nga buwak, apil ang iya nga gitawag dahon, kag sanga, ang iya sinilantawon, hindi kay ang katahom sa buwak, ang lantawon sininiya, ang tunok nga ara sa buwak. Amo ni mga pessimistic nga mga tao. Ang iya focus hindi sa mga maayo nga butang kundi sa mga butang hindi maayo. Kagusto sa Dios nga ikorekta kay nga we are believers. Ano ni ang pessimistic nga mga tao silang padre? A tendency to see in the world what is bad rather than what is good. Kadayon, a pessimistic persons expecting something bad or evil to happen and expecting no improvement. Amo ni nga klase sa mga tao nga way pag-uswag ang kabuhi. Nga, let's say for example lang, muingon ko kay Bradinho, Brad, tagaan ko ikaw og panagat. Amo ni nga panagat. Way pa siya kapanagat, way pa ang pambot, way pa ang pukot, pero musiling na siya, adi lang Brad, kay basi way kuha. Kuha ninyo? Oh.
Musiling abi ko siya, Brad, pahupton ta ka baboy, Brad. Tulo ang akon kuhaon, imo ng anay. Ingon siya, di lang, Pastor, basi mamatay. Amo ni mga pessimistic nga mga tao, way na niya gihatagan lugar ang mga butang nga himuon sa iya kabuhi. Kuha ninyo? Let's say, for example lang, moingon ko, Brad ninyo, kining gitawag motor, ako ni kuan sa imo, ipahulang, bahala ka na. Nga na. Kay basi kung maguba, di mag-andar. Misalnya sa adi lang, Brad. Kay basi kung madaot na gyud. Amo ni mga pessimistic, ang iya dayon advance nga hunahuna, diri niya giplastar sa mga butang nga mga dautan. Kag usa dito ang si the parables of the talents katong naglubong sa iyang kwarta sa yuta. Pessimistic to nga tao. Amo ni nga mga tao nga way gid improvement sa kabuhi kay nga mga matalaw ni nga mga tao, hindi ni gusto magtilaw nga para sa ila kuntinto na sila nga subong sini. Lantaw na ton ang karakteristik sa sini mga pessimistic nga mga tao. There are 7 signs of pessimistic persons. Number 1, you always see the negative and wrong in every situation. Amo ning mga tao nga pessimistic, ang ila pirmi hunahuna, pertigyod ka negatibo. Kag ang ila paglantaw sa palibot, puros ni hindi maayo, kag para sa ila, sala. Ang sala kag dili maayo, amo ang ara sa ila kuna-kuna. Kuha ninyo? Ang gihambal sa Biblia, even sa gitawag sa Talmud, if our eyes have trained to see what is bad, kay inigali siya, from early years ni siya nag-start. If our eyes have trained to see what is bad from our early age, we have been training ourselves incorrectly. Diha na siya magsugod. Mostly, kung ang imo pod kabuhi, pirmi nimo ni mabatian sa imo mga ginikanan. Kuha ninyo? Sample labi, ang mga ginikanan, pirmi magsulti. Kalibog ha? Kalibog. Way ayo, way hinungdan. Amo po ni ang upbringing sa bata. Kadayon, ang tag sa kaginikanan, kung ano ang ila panagsultihay, parte sa negatibo nga butang, inigpamati niya, matrain po ang iyang mga mata sa mga butang, hindi maayo. Kag amo ning posibilidad nga madala nimo ang mangin negatibo ka. Kaya nga, kuyaw ni sa ginikanan, kung amo ni ang sistema nga mabatian sa ilang mga anak. Ingon pa dire, if you are looking for something good, we will see what is good. Amen ba? Muna balikon ako, may kaluyahon ko. May ara ko, kakulangan. Tingay inyo tapat. May kakulangan na. May kaluyahon na. Kuha ninyo? Ang inyong bana may kaluyahon na. Ang inyong asawa may kaluyahon na. Hindi paglantawa ang iya kaluyahon. Amo ginang problema naton. Amo nang usahay, masandad ta sa pag-alagad. Kuha ninyo, tutuki bala ang iyang kaluyahon, kay masandad ka sa pag-alagad. Tutuki bala siya maayo? Tutuki siya? Kung nang imo focus, ara lang pirmi siya kaluyahon. Lantaw ni mo siya ini nga tao ni traidor ni. Ini nga tao ni hinampak ni sangguno. Ini nga tao ni amo ning hinungdan nga nasubong ko sini. Hindi pagsubunga sina. Sa baylo, luyo sa iya pagkadili maayo, lantawa ang kaayo niya. Una, anong kaayo nga ara sa iya nga nakita nimo? Kamo kuno? Ang pag-alagad niya sa Diyos. Amo nang lantawa. Nga bisan may kaluyahon siya, pero nakita nimo nga nag-alagad sa Ginoo. Amo nang hambal nakon,
Abi nyo lang, nga mga silingan na tunway ni nag-alagad sa Dios, kay nga man, ang ila dayon hambal, amo ni, tuga-tuga ka mo nag-alagad diya, ina mga nagasimba diya, labaw pa na sa akong batasan. Amo ng mga butangkod nga aton ginakopya hangtod nga masandad ka, hindi paglantawa ang iyang kakulangan, hindi paglantawa ang iyang kaluyaon, lantawa ang Diyos sa iya kabuhi. Kung pesimistic ka nga tao, ang imo lantaw negative lang yun tanan. Ang iya kaluyahon, ang iya pagkawalay ayo, ang iya nga gitaw pagkawalay hinungdan, tanan nga kaluyahon, imo ni gilantaw siya, pero tandain ninyo, nga ang tao may maayo na siya nga butang. Ano ning maayo nga butang nga gihimo niya ang pag-alagad niya sa Dios. Karon, kung siya ang imo lantawon, madasig ka o maluya? Maluya ka. Labi na kung ang imo gilantaw, grabe ang kaluyahon dayon nagbarog diri sa pulpito, naghilak, hilak-hilak do tarong. Pero way ka kahibalo nga gipamatian na sa Dios. Hindi ka gid magsubong sila. Hindi gyud paglantawa ang imo katapad. Puno na sa kaluyahon. Puros tatanan may mga diferensya. Musiling kadayon, mangita na lang ko iban nga simbahan, waay perpekto nga simbahan. Ang imo diri gihalinan, amo gyapon na dito nga mga tao, kung may sungay diri nga nugbo dito, lagba na dito. Oh. Kung may ikog diri nga nugbo dito, tag-as na kayo. Nga ang perfect nga simbahan, tandaan naton, hindi na iya ni Kristo Jesus. Ang perfect si Jesus lang. Kuha ninyo? Why perfect nga simbahan? Ang perfect iya na, hindi na iya sa Diyos. Si Jesus lang ang perfect. Amo gani na nga ang simbolo sa simbahan, body of Christ. May lain-lain nga function. May lain-lain nga gitawag tumong, pero gihiusa sa Diyos. Amo ni ang aton paningkamutan, nga hindi ta mangin pessimistic nga klase sa tao. Pilito naton sa aton kaugalingon nga ang aton lantawon sa iya ang maayo niya nga binuhatan. Muslig yun ang iya pagkamatinud-anon sa Diyos. Ikadua, lantawa kay kung wala siya nga gigamit sa Dios, hindi ka mo makonvert. Amo nang imo lantawon, may mga tao, although may puno siya sa kaluyan, pero still gigamit siya sa Dios. Kuha ninyo? Amo nang importante. Siling padriya, if we are looking for something good, we will see what is good. Dayon. But if we always looking for what is wrong with people, we will see everywhere, we turn, everything is wrong. Para sa aton, hindi na maayo. Pero no, aton gyud piliton sa aton kaugalingon nga ang aton nakita sa iya ang mga maayo. Kay bisan nano pa nakatunto sa tao, may maayo gina siya. Kag amo na ang aton gitawag lantawon sa iya nga mapuslan kag magamit ni siya sang Ginoo. Amen. Katulang si Sani, tong namatay, o makita silang si Arman, oy, kada ko'y gamit sini ni Sani, bisan ipaamak na lang. Oh. Tod, ang tanan sa aton may gamit. Way diri sa aton sang way gamit. Basta, lisuon naton ang aton panglantaw. Amen ba? Ari sa aton mismo. Gabay pa nga hindi ta mangin pessimistic na klase sa tao. Dayon, ano pang gihambal diri? Instead of looking into good God, we turn our eyes into the imperfect people. Amo ning gihambal nakon, instead nga lantawon niya ang Dios sa sina nga tao, ang gilantaw niya ang kaluyahon sa tao. Anong gihambal sa gitawag Hebreo? Looking to Jesus, which is the author and the finishers of our faith. Hindi gid paglantawa ang imo mga kaupod. Sa itsura pa lang, hindi na perfect.
Amen. Ang porma pa lang sa dalunggan, hindi na pariyo. Pakpakan na to ng Ginoo. Kadua, ingon pa dire, the pessimistic person, you are always comparing yourselves to others. Amo po ni ang kaluyahon sa mga pessimistic. Amen. Pirmi niya ginakumparar ang iyang kaugalingon sa iban. Tungod sini, kung nakita niya ang iya gikumparar, na kung maglambot sa simbahan alas 10, siya po maalas 10. Kung nakita niya ang iyang gikumparar sa sulod sa simbahan, nga way ga prayer meeting, hindi po na siya mag-prayer meeting. Kung ano ang iya gitawag paglantaw sa iban, kag i-compared niya ang kaugalingon, amo po na ang iyang action kag decision. Lantaw na ton ang gi-state dire. If you look yourselves and compare with others often enough and investigate what fear or unfear, and somewhere along the line, you will surely find that your rights have been violated. Kung magsige ka siniglantaw kumparar sa iban, dugay makasiling ka, dug iabusuhan naman ni ang akon nga gitawag pagkatao. But no, palangga ka sa Diyos. Ingon pa dire, you will find some other reasons to be offended, or else you will find other reasons that you are good than others. But no, lahi ka kaysa uban. Kung nakita nimo ang uban nga hindi magmatinud-anon, himua sa Dios ang pagkamatinud-anon, kay ang Dios malipay sa mga tao nga matinud-anon. Don't compare yourselves to others. Kita pod mismo nga ginikanan, baliko na kon ang imong mga anak, ayaw pag-ikumparar sa imong silingan. Nga muingon kadayon, lantawa ang imong kano, lantawa, adto na sa abroad. Amo dahil ng problema. Kita pod nga mga bana, kita pod nga mga asawa, hindi naton ikumpara ang aton bana sa kay kumpare. Lantawa si kumpare naton, lantawa. Ingana. Natawa, nag-ayuan na ila pangabuhi, kaya ang iyang bana, lantawas ko pare, ikaw, way kaayo, sige ka lang higda. Ay pagsubunga sina. Do not convert others. Di ba? Amo to nga may usa ka gitawag, mag-asawa, nag-meeting silang syaga, kung maghimo tagmanghod ga, amo ning himuon naton, planuhon naton ni, matag-meeting naton ga, butangan naton ang katri naton, kay kawayan man ni hulugan na kon ga og 5. Aron inig panganak nimo may ibayad ta. Ingano. Kasi meeting nila muhulog dito ang bana. Karon pag-abot sa pagpanganak gibuka, may 20 man kag Jason. Ingon ang bana nga nung may 20 man kag Jason, siling sa Jesus, kung ikaw ang saligan, di kita kabayad. May pa si pare kay ang iya gibutang 10 kag 20. Imo 5 ra. So do not confer. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. Kadayon, ikatatlo, amo ning mga pessimistic. Lingain nyo tapat. Wow. Grabe galing pessimistic na tao. Budlay ang pagsalig sa iya sa iban nga tao. Hindi ni siya magkumpiyansa. Bisan mismo sa iya asawa o bana, hindi siya magsalig yun. Muna mga mga bana, why ko gasalig sa akong asawa, pre, basi hiluan ko? Basi tunto ka po siguro? Pero baliko na kon, amo ni mga pessimistic nga mga tao, budlay sa ila ang pagsalig sa iban nga tao. Budlay. Nga, negatibo na ganing lantaw niya sa imo, saligan ka pa. Kuha ninyo, lisod ang pagsalig sa ila. Hindi sila makatras sa sini nga tao, kaya nga, ang gilantaw gani niya sa imo, hindi kay ang imo kaayo, ang gilantaw niya, ang imo pagkadili maayo, ang imo pangakaluyahon, amo na nga di siya mo salig sa imo, kaya kung ang gilantaw nimo para sa iya maayo, saligan nimo siya.
Pero tungod kay ang gilantaw nimo hindi maayo, hindi kay gyud kasalig siya. Kuyaw ni ang mga pessimistic nga mga tao, hindi sila maka-learn sa pagsalig sa iban nga tao. Kinahanglan kuhaon nato na nga kinsa pa man ang mag-unong sa aton. Kinsa pa man ang magtinabangay. Kinsa pa man ang mag-comfort sa aton. Yes, of course, kining aton mga igsoon, may mga kaluyahon ni. Pero kung nakunaon ni mo, panahon sa mga kalamidad, panahon sa problema, panahon sa kinawala, amo ni nga mga tao ang nangamuyo para sa imo. May utang kagyapon nga kabalaslan sa sini nga mga tao. Abi mo lang, ang pangamuyo, hindi ni kabayaran og sapi. Kuha ninyo, may utang kagyapon nga kabalaslan. Amo gihapon ni nga mga tao ang maghatag sa imo sing matahom nga prayer ngadto sa Dios. Amo nang ang mahimo naton ang mas maayo pa ipakita ang kaayo mintras buhi ka pa. Saligi ni nga mga tao kay ini nga mga tao ni sa Dios. Although may kaluyahon ni sila pero may kahadlok ni kag inang kahadlok nila amo nang magmotivate sa ila nga maghimo sa maayo bisan sila hindi maayo. Pakpakan nato ng Ginoo. Kadayon ang ikaapat, ang mga pessimistic nga mga tao hindi ni masatisfy. And mostly lost enjoyment of life. Kalabanan sa pessimistic, do hindi ni malipayon nga mga tao. Oh, niabla nyo tapad. Oh. Do hindi ni malipayon, do gikawatan sa kalipay ni nga mga tao. Oh. Gaya na lang, grabing testimony ni Sister Duna, nahamuot ko, pero mayaragin ang iba nga naglantaw. Oh. Gisiga lang mataway gid akong gilid gipirti no may ara gid tao may tao dung gidugi kawatan gid sa kalipay libre ang pagkalipay pero may mga tao kang amot nun sa mga way nagkadlaw siguro ang gilantaw ba ang impang ni Sister Duna hindi kay ang testimony ni Sister Duna amo gurtong hinungdan nga way ni katawa kay ang gilantaw ang kamot di ba ingana gihikawan ni sa kalipay nga mga tao nga hindi ni malipayon nga mga tao kag hindi ni sila satisfied. Why? Tungod kay una gani, why sila salig sa tao? Kuha ninyo? Why sila salig? Amo na nga di siya malipayon. Ikaduwa, nga hindi siya malipayon, it is because lahi naman ang lantaw niya sa sina nga tao. Mag-upod lang kamo, mag-istoryahanay kamo, ingana, hindi ni siya malipayon sa imo kay nga lahi man ang lantaw sa imo. Lantaw ablakon, ang paglantaw ninyo sa matag usa, puros kamo gikaluyan, kagigrasyahan sa Ginoo, pagkamalipayon ninyo. Amen. Amo na nga usahay diri sa aton, nakaingon giko, yes, kung ang mga mubo sa hunahuna, ang hindi makasabot, makasiling nano man nga mga tao, kasakit man magdago-dago. Di ba? Oh, atong dago-dago, atong sultiginan ni Romeo nga si Yuji, kung nabirahan niya, muna nga nausap ang tingog. Abi mo lang kung nubo kasi na hunahuna, ya, makuhan kasi na. Di ba? Oh, di ka na mo balik. Subong sila. Di ka na. Galing kay pasalamat sa Dios kay nakuha na sa aton. Amo na nga kon ini nga mga tao ni kun ibutang nimo ni sa imo hunahuna madaot ka. Mapirdi ka. Kag labaw sa tanan hindi ka na malipay. Ikaw lang mismo ang nagkuha sang kalipay sa sulod sa imo kasing-kasing. Kuha ninyo nga way ka nakalinaw, way ka na sing gitawag pagsalig, kag tungod kay way ka kalinaw kag way ka pagsalig, way ka nakalipay. Kaglabaw sa tanan, unsatisfied ka pirmi sa imo kabuhi. Lantaw lang ni mga tao, hindi siya malipayon. Why? Because kay unsatisfied siya. Amo ni mga pessimistic nga mga tao. Amo na nga si Solomon mismo nagambal, himuagyod ang tanan kutob sa imong mahimo. Ti ini nga mga butang niya, makapalos ni sa passions. Kaya nga, why ka naman maayo nga lantaw sini? So brothers and sisters,
Ang akon gihambal sa inyo, mga realidad ni sa kabuhi naton. Kag pagwa naton sa sini nga dapit, gabay pa nga ang balaan nga Espiritu Santo magaili sa aton hunahuna. Amen ba? Kadayon ano pang gihambal dire? Siling pa dire sa gitawag sa notes naton. You dwell on your mistakes, especially to your past. Amo ni mga pessimistic nga mga tao. Pirmi gabalik-balik sa iya huna-huna ang mga nangagi sa iya kabuhi. Kuha ninyo? No, we are now go on sa bag-o nga mga butang. 2025 na ta. Kagdayon, ang katapusan siling padre, you are oversensitive. Grabe ni ang mga pessimistic. Bisan karon sa wali, may mga tao nga grabe na kasensitive ingon, "Do ako kinigi ko ni pastor." Do ako magini ba? Ingon na. Naday mo siling tadayon, sino man ni nagsugid sa kay pastor? Amo ni nga mga tao ang oversensitive. Amo na balikon akon. Wala ko imo makita intention kag wala ko kahibalo ang pulong sa Dios, it is already a prophecy. Amen. Ang problema manggod sa aton amo ni, hindi ta sensitibo sa pulong sa Dios, pero sensitibo ta sa mga butang hindi maayo. Amo nang problema naton. Amo na nga ining pessimistic nga tao, ang Dios lang ang makakambyo sini. May mga ari sini sa aton. Di ba? May mga ari sini sa aton. Kita nga daan nga mga Pilipino, we have in natures of very sensitive. Grabe ta ka sensitive kay nga we are living according to our own emotions. Nagdako guta nga grabe ta ka emosyonal. Diri lang sa aton nga daan, diri sa aton. Tandain ninyo, ang patay diri sa aton galambot na tag 15 días ang balsamasyon, ingana grabe ang hinilakay, minatay dito sa US way lubong amo ni sama kataas. Ang upbringing nila dito lain ila gyud na gikuan nga mangin unemotional sila nga klases mga tao. Igo lang na magpatulo sa luha pagkahuman wala na. Diri sa aton grabe ta kay amo na nga oversensitive kayo ta. Nanto lang blaw bisan dugay na kamo nga panahon way magkita maghinilakay. Pero bago lang nagkita naghinilakay. Ingana. Amo tong si Brad Jan, akong gipangutan na, Brad, ang inyo kagikan taga Marikaban kamo, pero nganong wala man kamo gidala sa inyong ginikanan sa Marikaban. Labi na ang imong mama. Ingon siya, ang akon papa di gyud gusto nga dadon kami sa bantayan. Kay ang mga bantayanon syado kuno kakuyaw. Kung nga man, Brad, hiluan niya dili. Ang bantayanon kuyaw, ang greetings nila kuyaw. Magkita dito mingon, oy, pisti sa hinampa, katambok naman kay nimo. Grabing greetings sa mga taga-bantayanon. Amon nang gikahadlukan, kay nga usahay ko no malambigit pa ang ngalan sa yawa. Oh, yawa, katambok naman nimo. Amon nang gilikayan. We are oversensitive. Kuha ninyo. Oh, let's say for example lang. Si Anggeng, may bisita siya, kadayon imo makita. May ara na sila daan. May lawom na silang hindi pag sinabtanay, abi, imo makita. Ninang turning. Karon nanghanot si Anggeng sa bata. May sulti nga dala. Nung si turning, murag ako magining iyagi pasidungkan sila. Laino ni mo dayon? Pero why ba ito sa naghanot? Nga na, hangtod nga mo tidog. Ngano ako man ay mabati-batian? Nga, grabe ka kasensitive kayo. Bisan wala kay labot, imo gibutang kagiplastar ang imong kaugalingon. No, brothers and sisters. Kita, himuon ta lang ang ipahimo sa aton sa Ginoo. Amo na nga balikon nakon ang gilekture nakon gabi. Ang importante dire ang motibo naton. Ang motibo nakon nga kamo maplastar kag mahaluna
sa espirituhanon nga kalig-on kag kadasig. Mabalay ang inyo kabuhi sa kabuhi nga malinawon kag sa kabuhi nga matinabangon. Mabalay ang inyong kabuhi sa kabuhi nga daygon sa uban. Bisan may kaluyahon, at least nalipay ang Dios sa inyong kabuhi. Magabarog tatanan diya sa presensya sa Ginoo. Ingon pa dire sa aton nga gitawag katapusan. The third questions, does thinking about death inspired you or gives you preparations to greater actions or frighten you into passivity? Nga nagambal si Solomon kay didto sa kalibutan sa mga patay, wala na'y paghago, wala na'y pagunahuna ni bisan unsa paman. Pero kung ini nakapatandog sa imo balatyagon, kag dayon nakapaliwat sa imo panglantaw, himua ang mga butang nga diin gipangita sa Dios. Why? Tandaan naton ang gihambal sa James sa chapter 4. Siling pa niya, wala kamo masayon kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Kinsay nasayo diri sa iyang ugma? Kinsay may plano diri sa ugma? May plano ka. Hindi ko pumutuo nga wala kay plano. Kita tanan may plano parte sa ugma. Pero wala ta kahibalo unsay mahitabo ugma. Amen. Way ta kahibalo. Amo nang gipa-remind sa aton nga mintras may panahon pa. Amen. May usa ka gitawag mananagat dito sa Barilea sa una sa Cadiz. Kaya ako ang nagauyat sa grupo sa Barilea na mauli ang mga pambot tungod kay murag kulyada sa tunga panahon. Dito ko sa baybay naglingkod hangtod nga may tag-iya sa pambot nga nagsigi siya og bagulbol kag istorya dili maayo. Akon sa gingnan, Brad, pasalamati ang Dios nga nakadunggo ka sa higat. Siling siya, pasalamatan, managat way kuha. Way ayo. Ko Brad, asa man ang pilion nimo, pamati ako kadiyot akon sa gingnan. Asa man pilion nimo, may kuha ka tinuod, pero wala ka na nakabalik. Ang imo na lang isda ang gihatod sa imong asawa. Kay gipangita ka pahasta karon. Ingon sa dili po na Brad. Amo na nga pamalandungi. Kag amo po ning kabuhi naton. Mintras ari pata sa oras nga gihatag sa Dios. Let us grab sa mga butang para sa kaiwan sa Dios kag sa aton. Amen. Wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot. Ug unya mahanaw. Wow, grabing kabuhi sa tao. This is what the brevity of the life of man. Dayon siling pa niya, mao kini ang angay ninyong isulti kung maluoy ang Ginoo. Amen. Kung lugyawan ta sa Ginoo. Ini si Romeo gasigi sa hambal parte sa iya kabuhi, masamot noon nga magpreparar ni siya. Kaya ang tao nga sige sulti sa iya nga kamatayon, mas damor ang iya preparasyon sini. Pero ang tao nga wala paghunahuna sa iyang kamatayon, damor pod ang pagpatuyang niya sini. Amo ni ang gihambal sa Biblia. Pero ang mga tao nga naglitok kanunay sa kamatayon, amo ni nga mga tao ang nagapangandam sa iyang kinabuhi. Pero ang mga tao nga wala naghandom ka, naglitok sa kamatayon, amo ni nga mga tao ang nagpatuyang sa ilang kinabuhi. Kag para sa ila, hindi importante ang pag-alagad sa Diyos. Kag daklit, makalitan sila. Mao kini ang angay ninyong isulti, kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang aton kinabuhi. Amen? Og makabuhat kita sa atong buhaton. Meaning, anong hambal ni Solomon? Buhata kutob sa imong mahimo. Ang Biblia nagambal, kung maluoy ang Diyos. Karon, ang kaluoy sa Dios ari sa aton.
Meaning, mahimo na to ni, kay nga ara ang kaluoy sa Diyos. Inay mo katapat, maluluyon ang Diyos. Simbahon na to ng Ginoo sa sini nga kabuntagon. Lord, nagapasalamat kami sa imo. Amon ikaw, Dios, gina-lift up sa tunga namon. Maayo ikaw nga Dios. Padayon ka nga nagatudlo sa amon. Padayon ka nga nagahatag og giya sa amon. Ang mga butang, O Lord, nga hindi namon masarangan. Ang mga butang, O Dios, nga hindi namon kaya nga mahimo. Ara ka Ginoo sa amon kabuhi. Hindi ka gusto, O Dios, nga kami mamatay. Lord, nga may ara Ginoo Dios, mga pagdumot, kaligutgot, kasuko sa amon kasing-kasing, kundili ang imo gusto Dios nga magmalinawon kami. Ang imo ginutumong sa kabuhi namon nga magmatinabangon kami, magmaaghop kag magmaayo kami, kag labaw sa tanan, magmapainubsanon kami. Tungod kay ang tanan butang nagahalin sa imo Dios. Gabay pa nga ngamon kabuhi, Lord, although may mga kakulangan kami, may mga kaluyahon kami, may mga butang kami, O Dios, mga diferensya sa amon kabuhi. Pero sa gihapon, madamo nga salamat nga imo kami gi-lift up, Ginoo. Imo kami gigamit, imo kami Ginoo gihatagan og pinasay nga mga gasa kag talento, Ginoo. Busa ibutang sa amon hunahuna nga dili kami ang tag-iya sa sini Ginoo nga mga talento kag gasa. Sa ministry namon, ikaw ang Diyos ang nagapanag-iya sinitanan. Hallelujah. Awitan na to ng Diyos. Thank you, Jesus. Kailan pa ibibigay ang buhay? Aton gunitan ang aton katapat sa wala kang satuon aton mga kamot. Magpagamit sa nagbigay. Hayaan bang hintayin kong huli na? At wala ka ng panahong magagawa. Ang Panginoon ay mayroong kahaya at nangungusap sa kanyang mga hinirang. Ang anihin ay sadyang marami na, ngunit kakunti ang mga manggagawa. Naririnig mo ba ang panawagan niya na italaga ang buhay mo sa Kanya? Huwag mong hintayin kung hindi sa pagkakataong ito na ipagamit at italagang buhay mo. Kailan pa